So that is how you get rich fast by using others people money, aka leverage. So it's the idea na, okay, ganito yung possible na isa pang way para hindi na lang mabenta. Kasi nakakahinayang din naman talaga. Kahit ako, nahihinayang ako na parang, ibibenta ba talaga? Sayang naman. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me again, Joy Fajardo, and you are still watching Joy in Alberta. Hi! I-share ko nga sa inyo kung ano ba ang routine ng isang work from home mom dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Shala, ng haba. Katatapos nga lang ng work ko, guys. It's 2:45 ng hapon na ngayon. So ano ba ang nangyari sa aking buong maghapon? No? Una po, nag-start ako ng work 6 a.m. Ayan. So, kinip ko yung aking working hours from PEI. 6 a.m. here is 9 a.m. in Prince Edward Island. I usually start my day at 9. I ended at 5 sa PEI. So, I kept that. So, that is 6 a.m. until 2 p.m. Ayan. So, yun yung pinakauna. Kinip ko yung timing na yun. Si Kiko, towards the afternoon naman siya. So, umaalis siya mga 9:30, 10, ganyan. And then, babiyahian siya. Tapos, makakauwi siya. Medyo gabi na. Alas 6 na ng gabi. Ano? Vibe, usually yan gigising mga, nag-iiba-iba guys eh. No? Nung una, nagigising siya mga 10. Kasi siguro medyo jet lag pa siya sa Philippines noon. Kaya 10 siya nagigising. Pero ngayon kasi, nagigising siya bago umalis si Kiko. So, mga 9:30, gising na si Vibe. Minsan 9, minsan nga 8 eh. Pero okay din naman siya na nagising siya ng early kasi usually nagnanap siya ng lunchtime. Pero ngayon na medyo napapaaga yung gising niya, napapaaga din yung nap niya. So advantage din sa akin na nagnanap siya ng lunchtime kasi makaka-work ako ng focused. Kasi pagka hindi, medyo minsan tinatawag niya ako so nagpo-post ako ng work ko. Medyo flexible naman guys yung work ko as long as hindi siya tatamaan ng mga meetings. So meaning, kung regular lang naman na nag-work lang ako, I can pause for a while, I can attend to Vibe. And even during meetings naman, minsan nga nagmi-meeting ako, karga ko siya. Minsan papakuha ng boss ko kasi naririnig niya, Joy, I can hear Vibe. So, you can hug her, you can bring her, that's okay. So, bring ko siya, hawak-hawak ko lang siya, hindi nagmi-meeting kami. Yung mga kawork ko, hi-hi pa silang ganyan. So, flexible naman sila ng ganon. So, pag tinatamaan yung mga non-meeting related na oras, so kunwari pag alas 12, patulugin ko muna siya, mag-extend na lang ako ng konti. So, katulad ngayon, kaya ako natapos ng 3:30, 3:40, kasi nga medyo kanina nung matutulog siya, ayaw niyang matulog nang hindi ako nakatabi sa kanya muna. Parang gusto niya papameme pa siya, ganyan. Yun nga, nag-pause ako for a while and then I attended to her. Tapos, nung tulog na siya, I worked and then nagising na siya. Usually naman kasi pagkagising yan, medyo fresh pa siya. So, hindi pa siya tinotoyo gaano. So, yun lang. Tapos, ang ginagawa ko din guys is, if I have extra time, so during the weekends, if say for example, available naman si Kiko, at siya yung nakatingin kay Vibe, sometimes nag-work ako ng weekends. Ginagawa ko yung mga pwede kong gawin nang hindi ko kailangan ng mga ka-work ko. And then, yun nga, pagkatapos ng work, papakita ko na sa inyo. Throughout the day, palit-palit naman ng diaper. So, as usual, feeling ko ang lapot-lapot na nitong batang to kasi nga, naglalaro siya ng food. Peekaboo! Ping! Sama? Clapping! Guys, hindi na video yung aming pagkiligo kasi nga, na-pause pala, hindi ko napansin. Ay, totoo palang nanginginig. Okay, let's go. Hello guys! So ayan, tapos na nating paliguan si Vibe, nabihisa na natin siya. Usually at this time, it's either maglalaro kami sa taas, manonood kami ng TV, magmimerienda kami, bonding lang naming magnanayan to ganitong oras. So it's already 3:30. So, ganun lang. Mabilis lang maligo si Vibe kasi syempre ayaw naman natin siyang masipon whatsoever. Kung naman hindi naman niya kaliliguan at okay naman siya, kasi syempre malamig pa. So, ayoko naman siyang araw-arawin na paliguan, baka masipon, di ba? Usually every other day, ganyan. So, anyway, kung hindi, chill lang kami dito. So ngayon, while waiting for Kiko kasi maaga pa naman, nagbabasa-basa ako sa YouTube ng mga replies, mga comments dun sa recent na upload natin. Ang recent upload natin ay tungkol sa possibility, iniisip namin kung dapat na ba naming ibenta yung isang property sa PEI na naka-mortgage under us, under our name.
Ang daming insightful comments, unang-una sa lahat. Yun talaga yung gusto kong sabihin. May mga interesting comments din talaga na parang mapapaisip din talaga kami kung ibibenta ba talaga namin o ikikip namin, ano? Ako kasi ay fan ako ng mga great minds, yan. So pagka may hindi ako maintindihan sa sinasabi or medyo confused ako, ano bang gusto nitong sabihin? Naku-curious ako, laging I try to keep my mind open of the possibility that the advice given or the comments given are fact and makakatulong pala sa amin. Kino-consider talaga namin ng mabuting-mabuti kung ibebenta siya or hindi. And itong isa sa mga comments, basahin natin. So sabi niya, kung ako sa sitwasyon mo, ganito ang gagawin ko. I will keep the second house, but I will borrow a HELOC fund. HELOC is home equity line of credit. It's another type of utang. So, pag-usapan muna natin, ano ba yung HELOC? Or home equity line of credit. Home equity line of credit, isa siyang uri ng utang kung saan yung equity ng bahay mo na naipon, gagamitin mo siya bilang collateral sa pangungutang mo ulit. So, kumare, ang equity ng bahay ay 50,000, just to throw a number. Depende kung saan lugar ka, syempre, kung magkano yung binabayan mo, magkano yung dineposit mo, and so on and so forth. Maraming consideration kung magkano ang magiging equity ng isang bahay. Yung equity ng bahay mo, gagamitin mo yun na pang loan. So, yun yung gagawin niya. If he were in my shoe, kukuha siya ng home equity line of credit. Ano yung gagawin niya? After, so nakakuha na siya ng loan, I will open a brokerage account and I will invest in high-yield dividend stocks for passive income. So, mag-i-invest daw siya sa dividend stocks para magkaroon siya ng passive income. Ano yung passive income? Yun yung kahit wala kang ginagawa ay pumapasok ang pera. Well, in fact, the concept of going for real estate or even rental income is also a type of passive income. The only issue kung bakit siya hindi nagiging income for us is because of the mortgage nga. So dahil nagbabayad kami ng mortgage, yun na yung kinikita namin supposedly ay binabayad lang namin sa mortgage ng bahay. So yun na yung kinikita namin. So kung ang bayad namin sa bahay ay 2,300 per month, yun bali yung income sana namin na para sa amin. Pero dahil nga nagbo-mortgage kami, napupunta siya sa mortgage. So the concept of rental property and the concept of dividend stock income ay parehong passive. Similar with the property income, stock dividend income also comes with its appropriate taxes. Ano ang pinagkaiba ng rental income tax at ng dividend tax? Dito sa Canada, if I am not mistaken, kasi si property rental income, pinapasok siya sa personal income unless may corporation ka. Kung may corporation ka, magta-tax siya on his own kasi corporation is a separate entity from you, di ba? So, kung naka-corporation yan, si corporation, magbabayad siya ng tax niya. Pero in our case, nakapasok siya sa personal income tax namin kasi nga wala namang corporation. Dinadagdag siya sa income ko or sa income naming family. So, we are a family of 3 and 2 of us are working plus the income of the house. Nagiging parang 3 worker kami sa isang family. Kaya tumataas yung income namin. At dahil tumaas ang income namin, tumataas din yung tax namin. Ang advantage ng pagkuha ng dividend income, iba yung rate ng tax sa dividend income. And if I am not mistaken, mas mababa siya. Yun ang advantage. So sabi dito, your tenants will pay your mortgage while getting dividends from dividend stocks. So that is how you get rich fast by using others people's money, aka leverage. You can invest in assets that produce passive income like real estate, stocks, or start a business. Warren Buffett once said that if you can figure out how to make money while you sleep, you will work until you die. I agree dun sa sinabi niya. Ang gusto niyang i-point ay kukuha siya ng home equity line of credit, gagamitin niya yung pera to invest, makakakuha siya ng passive income, ginamit niya yung leverage kasi ginamit niya yung utang, yung home equity line of credit para mag-invest sa assets na kumikita. Good yun. Gagawin ko ba? Well, I feel na may risk
Kasi kapag bumaba yung value ng stocks, tapos tumaas yung interest ng home equity line of credit, so yun yung mga bagay na hindi natin makokontrol, and yun yung mga pwedeng magpalugi. May risk. Negative cash flow na nga ako sa real estate, negative cash flow pa ulit ako sa dividend. And nadoble pa yung utang ko kasi may utang na ako ng mortgage, meron pa akong line of credit. End of the day, it's depending on the person. May mga taong magagaling talaga sa ganito. Ang galing nilang mag-manage ng kanilang brain cells para hindi sila ma-stress, no? Yung mga tao talagang ganun na nakaka-amaze at I really admire those people na kaya nilang i-balance yun eh. Very risk taker. So anyway, before we jump into a conclusion whether this advice is good or not, someone or the one who's taking the advice should have a strong plan to make sure na yung investment or yung kinikita ng investment mas malaki kaysa sa interest ng utang. Yun. Kasi kung mas malaki pa interest, huwag ka na lang mangutang. Ang gusto ko lang i-highlight, kasi may nag-comment din sa kanya, and naiintindihan ko din to, sabi niya, you make it sound like it's that easy and can earn guaranteed income. So, if this is this easy, everybody would have done it na. So, since not everyone is doing it, and lahat ng investment ay may risk, income is never guaranteed, dividends are paid at the discretion of the company. So, yun yung mga bagay-bagay. They can be reduced, they can be suspended, they could be completely eliminated if the company is struggling financially or if they want to reinvest its earnings on something else. Maraming factors na magka-come into play. It's the advice is straightforward probably because siyempre alam mo namang i-explain niya sa atin to ng sobrang detalyado, di ba? Number 1, ganun. And number 2, it's just the idea. Hindi naman pwedeng i-type ni Kuya lahat, di ba? So, it's the idea na, okay, ganito yung possible na isa pang way para hindi na lang mabenta. Kasi nakakahinayang din naman talaga. Kahit ako, nahihinayang ako na parang, ibibenta ba talaga? Sayang naman. Pag-iisipan namin mabuti, hindi pa rin naman 100% sure na ibebenta. And even if we try, or even if we decide na ibenta siya, it depends naman kung may bibili, di ba? So, yun nga, we'll do the computation kung kumita ba talaga kami or hindi ba talaga kami kumita or magbe-break even lang ba siya. Nasa pa tayo ng isang comment, no? Let's reverse the situation. Nagustuhan ko tong comment. France, Toronto, let's reverse the situation. Pretend you don't have the property sa PEI. You have some cash for deposit and closing cost. Are you going to purchase it today? Are you okay being a long-distance landlord? If your answer is no, mabuti pang ibenta nyo na lang. Peace of mind and makakatulog pa kayo ng mahimbing. Add nyo sa computation, realtor's commission fees, 5% plus tax sa realtor nyo, and 5% plus tax sa realtor ng buyer. Mabigat-bigat din yan. Let's say 300,000 yung sold price, 15,000 each for commission, tapos 15% ba tax doon. Additional 2,250 each for a total of 34,500. It could be off. I could be off with the numbers, but you get the gist. Good luck po. Tama siya dito. May point siya doon. Kung bibili namin siya, then we'll keep it. Pero kung hindi naman namin siya gustong bilhin, then balitaan namin kayo, guys. Comment lang ng comment. Kailangan ko nang alagaan yung baby ko. Bye-bye! Baby, I'm here. Come here. Come. Kukuha tayo ng towel. Let's go. Ang gulo ng hair mo. Go. Dun. Let's go na. Hold Mama San.